Eto, kilala po nyo yan? Yan po yung ating Solicitor General, Minardo Guevara, abogado ng gobyerno. Pakinggan po nyo ang kanyang sinasabi, yung kanyang pag-amin na yung ICC prosecutor ay nag-request na, humihingi na ng suporta sa Philippine government. Pakinggan po ninyo ito. Kaugnay pa rin ng controversial na human rights violation umano ng nakaraang gobyerno. Has brought up this matter, this supposedly confidential matter, I am compelled to say something about it so that it will be seen by the people in its proper context. Yes, there is a communication, there is a request Yan. from the ICC prosecutor requesting assistance from the Philippine government to facilitate the interview of 5 individuals. And the reason for this is this. The ICC prosecutor cannot apply for a warrant of arrest unless he has full information about the facts that happened in the Philippine drug war. So far, the ICC prosecutor has seen much on the side of the complainants, but nothing much on the side of those being accused. So it is the duty of the prosecutor under Article 54 Yeah. of the Rome Statute to investigate all facts, whether incriminating or exonerating, so that he presents a balanced picture to the pretrial chamber who will determine whether it will issue a warrant of arrest or not. What has the ICC communicated? It has communicated, it's the ICC prosecutor who communicated that request to the Philippine government for assistance. For the review. In other For the words, interview. for the government to facilitate the interview of these people, whether at The Hague or in the Philippines, or if those two options are not possible, for the Philippine government itself to conduct the interview on behalf of the ICC prosecutor. And would you assist? What is this? What did you respond? Well, How did you respond? I am not sure about the final reply to the ICC prosecutor, but knowing fully well that the Philippine government, through the president, has repeatedly stated that we have no legal duty to cooperate or to lend assistance, then probably the answer is negative. But that does not mean that the ICC prosecutor cannot continue his investigation. He can do so. He can interview Correct. these 5 people Pwede palang gawin. directly. Correct. All that we are You're not saying going to get is in the the way. government will not be involved. You're not gonna get in the way. Ayan. So malinaw. Nag-request na daw yung ICC prosecutor para sa isyong ito ng investigasyon at iba pa. Yung unang sinabi niya, yung tanong kasi ng media, dahil interview siya ng mamamahayag, ng mga media, ay yung inilabas ni Trillanes. Sabi niya, is a confidential document, pero inilabas ni Trillanes, ay wala anyang magagawa doon. Meron siyang ganong klaseng information. So hindi ho nila sinabing mali yun o kung ano man, sinabi niya, ginawa ni Trillanes, yung paninindigan niya. At totoo nga. Kasi yun talaga yun yung mga general, retiradong general at aktibong general ang sangkot na yung 5 na binabanggit. So sinasabi, inulit ni Solicitor General, abogado ng gobyerno, Guevara, na ang paninindigan pa rin ng gobyerno, hindi talaga pwede ang ICC. Pero sinasabi niya, anytime at pwedeng gumawa. Actually, nandito na nga, yun nga yung paniniwala ng iba. Kayang mag-imbestiga ng ICC, hindi kayang pigilan ng gobyerno. Kung hindi makikipag-coordinate ang gobyerno, pero tuloy ang galaw ng ICC. Ayun. Kaya ngayon ang sinasabi ni Trillanes, De Lima at iba pa, lalo na yung mga abogado ng complainant before ICC, na tuloy-tuloy po yan. Kaya nga, nagulat sina Albayalde at iba pa mga general na binanggit kasi isang mga confidential document niya pero nakuha ni Trillanes. Sabi nga ni retired General Albayalde, dating PNP chief, si Trillanes ba spokesman ng ICC o ng ating gobyerno? Aba, yan ang pagkakamali nila. Inuulit ko na nung araw pa, ulitin ko ulit ngayon. Si Trillanes ay complainant before ICC. So, talagang meron siyang access na kumuha ng impormasyon at dokumento dahil complainant siya. Di ba kahit dito sa ating mga korte, ang complainant binibigyan ng prosecutor, binibigyan ng korte ng lahat ng record kasi SOP yun.
Bibigyan mo ng impormasyon, dokumento, kung ano man na kinakailangan ang complainant para malaman niya kung anong status ng kanyang kasong ipinail. Pero ang tapang ni Trillanes at ang galing ni Trillanes, ginagamit niya yung mga dokumentong yan, hindi natago, inire-reveal, pabor pa nga yan doon sa mga akusado, at least makakapaghanda kayo, kaysa biglain kayo, di ba? Mas mahirap yung bigla na lang kayong aarestuhin dahil imbestigahan kayo. Pero kung ngayon, pinangalanan na kayo, edi makakapaghanda kayo. Ako sa akin pong analysis at opinion, nakatulong pa yung ginawa ni Trillanes na ilabas yung mga pangalan ng mga general na involved dyan. Dahil sila ay makakapaghanda ngayon. Hindi katulad ng araw, nangangamba sila, pero hindi naman sigurado silang kasama. Ngayon, kasama pala talaga sila. So, makakapag-prepare sila ng kanilang mga abogado. Yun ang style ni Trillanes eh. At hindi naman siya pinagbawalan ng ICC ilabas. Malamang may go signal pa nga yan kasi inilabas talaga niya. At totoo na yun ho yung mga subject for investigation at kinasuhan. Kasama si Senador Bato de la Rosa at dating Pangulong Duterte at iba pa. Ayan po yung update sa controversial na ito. Mukhang kahit na ayaw ng gobyerno, dahil hindi na tayo member ng ICC ng 2016 or 2019 pa, pero before 2019, noong nakaraang mga panahon, member tayo. At doon nangyari yung crime. 2015, 2016, 2017, hanggang 18. Legal issue na yan. Bahala na kayo kung ano yung assessment yan. Tayo naman nagbabalita lang dito. So, yun pong pag-amin ni Solicitor General na formal lang request, humiling ng tulong, assistant, ang ICC prosecutor sa Philippine government. Yun na yun. Hindi rin masagot ni Solicitor General kung anong update doon. Kasi maraming pagdadaanan doon. Office of the President, siya ay abogado lang ng gobyerno, pero ang approval pa rin yan sa Presidente. Pero sabi naman, yung pa rin ang panindigan ng Presidente, hindi pwede. Pero nga, inuulit ko, hindi daw pwedeng pagbawalan. Pwede tayong hindi makipag-coordinate, pero hindi natin pwedeng pagbawalan. Di yun na rin yun. Para bang, sige mag-imbestiga kayo, pero hindi kami makikipagtulungan sa inyo. Ganun ang dating. Kaya, tuloy ang investigasyon, tuloy ang kaso, yung warrant of arrest, di ba? Sabi nga ni Dilima kahapon, anytime talaga lalabas na yan. Ayun naman nagsasalita, mga complainant, paano yan? Hindi yan fake news. Kasi nga mga may access, mayroong authority na i-reveal yung kanilang nalalaman dahil gusto nila. Kung hindi man nagsasalita yung ICC, itong mga complainant ang nag-iingay. Wala tayong magagawa, complainant sila Malaking tulong yan sa prosecutor, malaking tulong yan sa mga naging biktima na sibilyang hindi nakapagsasalita kung ano ang pwedeng ipaliwanag sa legal issue or technical na usapin. Ayan, So, tingnan natin kung hanggang saan. Ibig sabihin, hindi tumitigil ang ICC, talagang gumagalaw na sila, may suporta o hindi ang Philippine government, hindi pala sila talaga pwedeng pigilan. Yan ang sinasabi ngayon ng abogado ng gobyerno, Solicitor General Medardo Guevara. Any comment, reaction, malaya po kayo. Pero like lang po, pakilike po ninyo ang ating mga video pinag-uusapan dito sa Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV.